Actually 'pag yung Gorebox, bale nakita ko na 'to, ano siya, may rating siya na R18, 18 plus Mm. sa ESRB and also with the international standard natin when it comes to age, no, sa access sa game na 'to. Violente siya and then meron siyang chat box din, kasi, ano siya, multiplayer. Ayun, so yung mga players nakakapag-usap and then ano talaga siya, dahil nga siya tinawag na gore box, it's really ano, violent, patayan, yun ang ginagawa kasi sa Mm. game na 'to and I think yung game mismo, out of it, hindi gano'n talaga na ano, kumbaga sabihin na natin for mga bata lower than 18 siguro more likely meron siyang psychological impact. Siyempre, ang pinaparating kasi nito nagkakaroon ng ano 'no, nagmumukhang masayang pumatay. 'Yan kasi yung parang nakikita natin sa mga games na ganito. Hindi mo kasi alam kung sino ang kausap ng bata. Puwede kasing pekein ilang taon ka, ano ang Mm. ilang taon ng yung doon sa yung age, no, doon sa 'pag nag-register. Minsan ang nangyayari dito, it's either nag-register sila ng bagong account, pineke ang age, or nag-hack sila ng account ng bata. And then from that, puwede na ngayon silang makipag-chat sa mga bata. Actually, yun ang nagiging challenge sa Roblox. Nagiging ano siya, may mga ano 'no, may mga pumapasok dito sa mga games na 'to na kung saan, nagiging ano sila, una, possible silang maging, itong mga pedophile. Meron din Hmm. dito ano, yung ginagamit nila for let's say siguro mga terrorist group na bini-brainwash yung mga bata. Actually, totoo yun, ginagamit nila 'to, yung Roblox na 'to. And then, meron ding mga iba pa na yun, scam nandiyan. Andiyan sila lahat, pero mostly even before ang pinakamalaking problema talaga when it comes to Roblox is yung mga pedophile. Kasi sa atin sa Philippines ata, we don't really have a regulatory body with ano no, um, with ano ba tawag dito, with games. Pero meron tayo sa movies. Check ko lang. Yung sa Philippines kasi meron tayong movie regulator si MTRCV. And I think isa rin yun na sana mahawakan or there will be, rather than banning agad yung mga games na ganito, they ban it immediately. I think the DICT should work with MTRCV to push for the regulation when it comes to access sa mga ganito. And kasi meron naman, pwede naman kasi even Steam, they have a way wherein they could implement regional policies. And just like with Android, ganun din naman. So once they already have that in place and the framework in place, I think that will help really control the access to these kinds of contents, especially ang mga bata. Yes, siguro during this time, the very best thing that we could really do is to ban it, Mm. no? I-ban muna natin siya during this time. It's because we don't really have a way to regulate it kasi wala pa naman kasi tayong law or rules for the regulation kasi ngayon si MTRCB it only focuses on movies and TV content. Pero though they already have the framework, siguro it's time to bring it also sa games. Pero siguro during this time na wala pa tayong clear na regulation, the very best thing talaga that we could do is ban yung mga contents immediately, no? Mm. During the time na nire-review siya. Ayun, actually they have to really observe Mm. yun, yung mga games na kagaya ng Mobile Legends. Yung Mobile Legends, it looks harmless. It's strategic. Maganda naman talaga yung game. Any game naman, Mm. it's good for the brain unless it's not really managed and controlled, no? Para sa mga bata. Ngayon, ang nakikita kasi natin dito, yan, kagaya ng Mobile Legends, open yan sa mga bata and they could actually play it. The danger is not really on the game itself. It's not really on the content itself. Ang hindi kasi makontrol 100% ng mga platforms and also providers ng games is the chat box. For the education sector, don't disregard yung mga warnings. You will see it.
especially mga estudyante nyo, nakikita nyo sila everyday, there will always be a sign. No? May sign lagi yan na makikita mo na kung ano yung nangyayari sa mga students.